VP Sara Duterte, binanatan ang pagpapalit ng House Speaker. Ang detalye ng balita mula kay Kapartner Jason Rubrico. Yung pagpapalit nila ng speaker dyan ay para lang yan masabi ng mga tao na meron silang ginawa sa House of Representatives sa reklamo at sa galit ng mga tao. Pero ang totoo niyan ay sila lang din yan. Grupo lang din yan ni Martin Romualdez, ni Sandro Marcos, and of course, syempre, papunta na rin yan kay BBM. Yan ang pahayag ni Vice President Sara Duterte kasunod ng pag-BBQ ni Congressman Martin Romualdez at pagkakatalaga kay Isabela 6th District Representative Faustino Boji D bilang bagong House Speaker. Paliwanag ni VP Sara, kabilang pa rin sa iisang grupo ang bagong speaker dahil konektado umano ito sa pamilya Albano ng Isabela na matagal ng kalyado ni Romualdez. Paano ko nasabi? Dahil alam ko na matalik na magkaibigan si Tony Pet Albano at si Martin Romualdez sa kasal ng anak ng isang senador. Nakasama ko sila at doon ko nalaman na matalik sila na magkaibigan. Sa kampanya, sa pagkatapos ng kampanya, nung nanalo na at nagtrabaho na, nakita ko na kasama na rin nila sa grupo nila si Governor Rodito Albano. Si Congressman D, kung mapapansin nyo, lagi lang yan nakadikit kay Congressman Rodito Albano. Dagdag pa ni VP Sara, dapat ay hindi hinahayaan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na makalabas ng bansa ang ilang kongresista sa gitna ng mga issue ng katiwalian at maanumalyang flood control projects. Hindi niya dapat hinahayaan yung mga congressman na basta na lang umalis ng bansa o basta na lang mag-resign to evade accountability doon sa mga nakita natin na pag-chop-chop ng budget natin at pagkuha ng pera ng bayan para bumili sila ng mga properties, bumili sila ng mga jets, bumili sila ng properties abroad at lahat nung kanilang na makikita natin sa lifestyle nila. Ayon sa pangalawang Pangulo, nasa gitna ng mga nangyayari, wala aniyang katatagan sa mga institusyon ng gobyerno at patuloy itong naaabuso. Definitely, there is no stability at all with regard to our government institutions. Hindi lang ngayon, even before. We saw how they abused the power and the institutions for their gains, no? Hindi lang yan siya ngayon. Matagal na ako nagsasabi, yung budget, walang nakikinig sa akin. Kailangan pa lumubog sa baha yung mga kababayan natin bago merong nag-react na BBM ang pangalan. Dagdag pa niya, hindi nagtutugma ang reaksyon ng Pangulo sa dapat niyang gawin, bagay na nakakaapekto sa ekonomiya at sa direksyon ng pamahalaan. Kaya really, truly, our economy is not in the very best weather. Ang ating political stability is down to -2, -3, even -10 siguro. Magulo siya kasi unang-una, walang vision, walang direction, walang plano. Kung nakikita mo, puro sila politika at paninigurado na may pera sa bulsa at yung eleksyon nila sa susunod na darating na eleksyon. Ganon ang makikita mo na ginagawa ng gobyerno. Wala kang nakikita sa gobyerno ngayon na big ticket projects. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal, ako si Jason Rubrico, SM9 News.